ang Panginoong Diyos sa oras po ito. Nais ko pong parinig sa inyo ang mensahe ng isang estranghero. Ang panahon, ang sitwasyon ng mundo ay magulo. Hindi alam ng tao kung saan pupunta at ano ang kanyang gagawin. Isa lang po ang ating pinakasolusyon, ang lumapit sa Panginoong Hesus, tanggapin natin siya bilang Panginoon at ating sariling tagapagligtas. Gumising na tayo, bayan ko. Gumising, bayan ng Diyos. At tayo po ay sumikaw ng katotohanan. Tayo ay tinawag ng Diyos upang ipaalam ang kanyang kalooban sa mundo. Purihin at dakilain siya. Kaguluhan ay lakas sa ating paligid. Ito'y tanda ng kaniyang pagpapabilis. Kasalanan ay parang walang katapusan. Naghanap na rin ang kahirapan. Gising na bayan ko, si Jesus ay kumakatok sa puso mo. At sa oras na siya iyong tanggapin, kalayaan ay isa sa'yo. Gising na bayan ko, at sa oras na siya iyong tanggapin, kalayaan ay isa sa'yo. Daigdig ay walang kalayaan, nababalot na ito ng kadiliman. Mga tao'y di alam ang pagtutulungan. Ito'y tanda lang ng kamangmangan. Gising na bayan ko, si Jesus ay kumakatok sa puso mo. At sa oras na siya iyong tanggapin, kalayaan ay isa sa'yo. Gising na bayan ko, si Jesus ay kumakatok sa puso mo. At sa oras na sa iyong tanggapin, kalayaan ay isa sa'yo. Nasaan na ang iyong ipinagsigawan, na ikaw ay pinili niya at pinilihan? Bakit alipin pa rin ng Diyos? Kasalanan ay hindi matatasan. Gising na bayan ko, bayan ko, si Jesus ay kumakatok sa puso mo. At sa oras na siya iyong tanggapin, kalayaan ay isa sa'yo. Gising na
sa iyong tanggapin. Kalayaan ay sa iyo, at sa oras na sa iyong tanggapin. Kalayaan ay sa iyo. Gising na, bayan ko. Si Jesus ay kumakatok sa puso ng bawat isa sa atin. At kung atin siyang tatanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas po natin, makalaya tayo sa anumang pagkagapos ng kaaway, problema, sakit, karamdaman. Tayo igagaling, tayo ilalaya sa pangalan ni Jesus. Purihin, purihin ang Diyos na dakila. Amen. Hallelujah, hallelujah. Good morning, gising na bayan ko. Hello po sa inyong lahat. Sister Saki, good morning. Good morning, Brother Marul Tiago at Tad Muller. Good morning sa inyong lahat. Praise God, praise God. Nandito na naman po tayo para ating pasalamatan, purihin, at magsama-sama tayo sa salita ng Diyos. Oh, Brother Fox Berengel, good morning. Hallelujah, hallelujah. Good morning po sa lahat, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Saan po kayong dako naroon sa ibang bansa? Tayo po ay sama-sama, tune in lang po tayo upang tayo ay magkaisa sa pag-uusap, sa paghati-hati ng ating salita ng Diyos. Hello po, Sister Atad Miller, kumusta? Hallelujah. No? Sa lahat ng sabi nga, good morning sa lahat ng dako ng mundo. Magandang umaga, Luzon. Maayong buntag, Visayas. Maayong buntag, Mindanao. Hindi ko alam paano mag-Chabacano o magsalita doon sa Mindanao ng ibang salita. But sa lahat po, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo pagsama sa akin ngayon. Tune in lang po tayo. Napakaganda po ng mga salitang ng Diyos na ating pag-uusapan sa oras na ito. Hope na kayo po ay ihanda ng Panginoon. Tulad ko, ihanda din po tayo ng Panginoon ang ating mga puso, isipan, at sa lahat ng aspeto ng ating buhay na maging katanggap-tanggap sa ating pandinig ang mga salita ng Diyos. Magandang umaga, umaayong buntag. Hallelujah. Rodelisa Valero mag-uod. Maayong buntag sa imo po. No? I love you too. Hallelujah. No, napakaganda ng umaga talaga kahit nasabi pa maulan, malamig ang panahon at kahit na nga po gumagawa po ang kaaway na tayo'y putulin, paputol-putol, pawala-wala ang koneksyon. Yung amin po ditong wifi ay medyo humina yung koneksyon, internet connection, kaya po ako'y pansamantalang gumamit ng data. Hallelujah. Salamat sa Panginoon na naway patuloy po tayong gabayan ng Diyos at upang tayo makapagpatuloy marinig na maliwanag ang salita ng Panginoon. Tune in lang po kayo, samahan niyo po ako. Hallelujah, hallelujah. Sa lahat po ng mga makarinig tayo po sabay-sabay na manalangin para atin mo nang i-acknowledge ang presensya ni Lord upang tayo ay maging may kagalakan at masayang makikinig ng mga salita ng Panginoon. Hallelujah. Amang banal po, Abba Father, Father God, thank you so much for everything you've done in our lives. Salamat po na hindi mo pa kami pinapabayaan. Salamat po sa hininga at lakas na pinagkakalob mo sa amin araw-araw habang kami, Panginoon, ay gumigising sa bawat araw, Panginoon, bagong lakas, sariwang pagmamahal ang pinapadama mo sa amin palagi, O Diyos. Lord God, salamat po sa oras na ito. Nagabayan niyo po ang bawat isa po anumang mga sitwasyon ngayon sa aking mga kapatiran. Kung sa mga po ay nagpo, O Diyos, banal na Espiritu, i-acknowledge your presence, O God, na kumilos sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Ikaw po ang manguna sa aming kalagitnaan, ikaw po ang mahayag, ikaw po ang mataas. Wala po kami magagawa kung wala ka, Panginoon. Kaya po sa oras na ito, O Lord, amin pong isinasamo
na samahan at gabayan niyo kami turuan, O Diyos, upang kami magkaroon ng dagdag na karunungan, kaalaman, Panginoon, sa iyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng pusong marunong tumanggap at may malawak na pangunawa, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga salitang ipagkakalob mo ngayon sa amin. Hayaan mo po kami mabusog espiritual at maging taos pusong may kagalakang tumanggap nito, O Diyos. At amin po itong ibahagi sa lahat, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas at sa patnubay ng banal na Espiritu. Amen at amen. Hallelujah. O habang po tayo nag-uumpisa pa, i-share na po natin ito upang sabay-sabay po tayong makarinig at ang ating mga kapatiran ay makakarinig din, no? Hallelujah. At makasabay din natin silang makinig ng salita ng Diyos. At mga revelasyong ibibigay sa atin ay sama-sama nating pagsasaluhan. Amen? So, tayo po dadako na sa salita ng Diyos. Ang akin po ngayon, i-share po ay isang entrance. Kasi po, gumawa po ako ng series na teaching about 7 seals, no? Siguro naman naarinig nyo na yan, yung 7 selyo sa Revelation. Atin pong pag-uusapan, tayo po'y sunod-sunod na ito yung pag-uusapan natin araw-araw. At ngayon po ay sa entrance, sa bukana, kung saan atin munang alamin kung ano ang mga dapat natin paghandaan para mabuksan ang 7 selyo. Tayo naman po narito na sa huling araw, kaya panghuling books ng Bible po ang ating pag-uusapan sa ngayon. Amen? Hallelujah, hallelujah. So, ang aking pong topic ngayon ay pinamagatan ko pong breaking of cells, no? Pagbubukas, pag-open ng mga selyo. So, dito po tayo muna sa breaking the seal. So, basahin po natin sa Revelation 6, 1-8, sabi dito, verse 6, chapter 6, 1-8, sabi ng Panginoon, nakita kong, sabi dito po, ito po yung mga vision ni John the Beloved po. Ang sabi dito niya, nakita kong inalis ng kordero ang una sa 7 selyo at narinig kong sinabi ng isa sa 4 na buhay na nilalang sa tinig na sinlakas ng kulog. Halika! At nakita ko ang isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya umalis upang patuloy na manakop. Verse 3, nang alisin ng kordero ang pangalawang selyo, narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, halika! Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Nang alisin ng kordero ang pangatlong selyo, narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, halika, isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. May narinig akong parang isang tinig na nagmumula sa kinaroonan ng 4 na buhay na nilalang na nagsabi, isang takal na isang trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at 3 takal na harina lamang ang mabibili sa ganoong ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak. Verse 7, nang alisin ng kordero ang pang-4 na selyo, narinig kong sinabi ng pang-4 na buhay na nilalang, halika! Isang kabayong maputla ang nakita ko at sa pangalan ng nakasakay dito, at ang pangalan ng nakasakay dito ay kamatayan. Nakasunod sa kanya ang daigdig ng mga patay. Amen. Hallelujah. No? Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Doon lang po muna tayo. Amen. Dahil dyan po tayo sa bukana. Doon po tayo sa susunod na mga araw po ating pag-uusapan ang bawat isang selyo. So dito po tayo sa bukana. So, marami nagsasabi na ang pagbubukas ng isang selyo ay isa din pagbubukas ng galit ng Diyos. No? Ang pagbubukas ng 7 selyo o ang mga seal ng mga selyo ay pagbubukas din ng galit ng Diyos. So, sa susunod po na mga aralin, doon po natin pag-uusapan yan. But, dapat tayong mga Christian, habang tayo nag-aaral sa
habang pinag-aaralan natin ang darating na mga pangyayari, yung nakikita natin mangyayari sa susunod, dapat wag natin kalimutan, mga kapatid, na ang ating Diyos ay sovereign God, no? Ibig sabihin, alam na alam niya ang lahat. He is all-knowing, no? He is all-knowing. Alam niya, He knows everything, no? Alam niya ang nangyayari sa bawat tao, sa bawat isang tao, yung ginagawa niya, lahat ng nangyayari. Dapat wag po natin kalimutan yan. Habang tayo nag-aaral sa darating na mga panahon, wag po natin kalimutan. Dahil sabi nga dito, the Lord permits something, ang Diyos ay naalaw niya, pinapayagan niya ang ibang bagay na mangyari sa atin kapag tayo ay dumalangin at dumulog sa Kanya. Alam niyo po ba, na ang Diyos ay lagi naghihintay sa atin na tayo dumulog, umiyak, humingi ng tulong, saka po siya mag-intervene. Hindi po niya tayo pinangungunahan, mga kapatid. Ang nakakalungkot, tayo po ng mga tao ang nangunguna sa pinangungunahan natin ang plano ng Diyos. Pero ang Diyos kailanman hindi po tayo pinangungunahan kasi binigyan niya po tayo ng kalayaan magdesisyon, pumili sa anong gusto natin. Kung sa bagana sa atin lahat ng pabor ng Diyos, binigay sa atin lahat ng pabor, binigyan niya tayong kalayaan, gawin ko anong gusto natin. Pero may lagi lang paalala, lahat ng bagay na ginagawa natin, pananagutan natin sa Diyos. Di ba? We give account to God sa lahat ng ating ginagawa. Pero hindi niya tayo pinangungunahan. Ang Diyos ay tayo lang niya tinutulungan kapag tayo humingi. Sabi nga, the Lord permits something, but only for a time He intervenes in answer to prayer. Yun lang mga panahon na siya nag-i-intervene kapag tayo'y dumudulog sa Kanya upang tayo sagutin niya. Hindi po niya tayo pinangungunahan. Tayo po mga tao nangunguna sa plano ng Diyos sa atin. Hindi pa panahon pero pinangungunahan. Lord, di ba? Karamihan ngayon ngayong panahon, lalo na sa mga, hindi lang sa mga bata, may mga matatanda na rin ginagawa kahit hindi tama yung desisyon niya. Kahit alam niyang mali, may nag-advise na, pero para sa kanya tama kaya pangungunahan niya. Bawa, yung sa mga bata pa. Hallelujah. Huwag niyo na po ako dahil siya na po, putol po ang ating connection dahil talaga pong mahina ang ating signal, no? Mahina ang internet. Kaya sana po'y tiyaga lang po tayo. Bantayan lang po natin. Pagpatuloy po tayo kahit putol yung ating boses, ating tinig. Basta yo'y magpatuloy lang. Hindi po makakahadlang ang kaaway. Hindi po makakahadlang. Dahil nais po ng Diyos na may maipaalam sa atin ngayon. Meron pong gustong ipaalam pinangungunahan natin ang Diyos. Pinangungunahan natin ang kanyang plano sa atin. Sabi nga dito, alalahanin natin yung mga nangyari sa Exodus. Di ba? Yung nangyari sa Exodus, marami tao doon na parang kung ano yung plano ng Panginoon, hindi nila sinusunod. Bagkus yung sinusunod nila yung kanilang gusto. God's people were in slavery in Egypt until they began to cry. Ang Diyos hindi dumulog, hindi sila tinulungan hanggang hindi sila umiyak. They cry out to God. No? Basahin po natin sa Exodus 2:3-25. Basahin po natin. Exodus 2:23-25. Pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang paraon, ngunit dumaraing pa rin ang mga Israelita sa patuloy na pang-aalipin sa kanila ng mga Ehipsyo. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at inaalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya sa kanila. Kapatid, ang Panginoon, nakakarinig po ang ating Diyos sa buhay, nakakarinig at nakakakita. Ngunit inaantay po niya sa atin kusang dumaing sa Kanya. Kaso lang po, minsan tayong mga tao, pag talagang tulad doon sa Ehipsyo,
Gipit, kung kailan gipit na talaga na wala nang alam kung talagang hindi na kayang matiis ang kahirapan sa kalangkot tatawag sa Panginoon. Ganun po tayong mga tao. No? Kung kailangan talagang wala na tayong mapuntahang na para bang sinasara na ang lahat sa atin, saka lang po tayo titingala sa langit. Pero hanggat may kaya tayong lilingunin sa paligid natin, sa likuran, sa unahan, doon po tayo tumitingin. Hindi po tayo tumitingin sa langit. Hindi po tayo tumitingala. Bagkus tayo po'y pinangungunahan po natin ang plano ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, sabi nga sa Proverbs 3:5-6, acknowledge God in everything we do. No? I-acknowledge natin siya. Ikilalain natin ang Panginoon kahit anong nangyari sa buhay natin, anong ginagawa natin. Yun po ang gusto ng Panginoon. Kasi sa panahon po na dumulog tayo sa Panginoon, ang Panginoon po nakakarinig. Naririnig niyo po ang lahat ng ating pagdulog, ang ating paglapit sa Kanya, at nakikita niya ang ating kalagayan. Dapat nga lamang, mga kapatid, ang nais ng Panginoon, tayo sa Kanya ay lumapit, no? Dumulog sa Kanya, at humingi sa Kanya ng tulong. Kilalanin natin sa ating sarili na wala tayong magagawa. Lalo na sa panahon ngayon. No? Lalo na sa panahon ngayon. Tulad ng sinasabi ko, sa susunod-sunod na mga aral, mapag-aaralan natin ang matinding mga mangyayari sa mundo. Na ngayon pa lang, inahanda tayo ng Panginoon na maging handa tayo, ang ating mga puso. No? Na tayo dumulog sa Panginoon, lumapit sa Panginoon, humarap sa Panginoon, at humingi ng tulong sa Diyos. Dahil ang Panginoon, mag-i-intervene lang siya, lalapit siya, o tutulong siya sa panahon na tayo umiyak sa Kanya at tayo hihingi ng tulong sa Kanya. Doon niya ipapakita ang Kanyang kapangyarihan sa atin. Yung bang parang iniisip natin para bang, Lord, hindi ko to kaya, wala akong magawa, kailangan kita. Parang ganun ba? Hindi yung, pag alam kasi nating tao, kaya pa natin, hindi ko na istorbohin si Lord. Hindi ko na abalahin si Lord, kaya ko naman to. Lo, mga kapatid, wala pa tayong atin. Wala tayong kakayahan. Inaalaw ng Diyos ang lahat ng mangyari sa atin. Pero hindi niya tayo pangungunahan. Amen? Inaalaw ng Diyos ang lahat. Even Satan, pinayagan niya kung ano ang dapat gawin para lang makita kung gaano tayo katapat sa Diyos. Amen? Hallelujah. Sabi pa nga, as believers, bilang mananampalataya, mga kapatid, huwag natin kalimutan, tayo po hindi taga-mundo. Tayo po taga-langit. Hindi tayo taga-rito. Earthly things alone will never fulfill us. Will never fulfill us. Hindi nakakasapat sa atin yung mga earthly things. Yung mga bagay, hindi nakakapagsapat sa atin. Hindi nakakabigay ng katiyakan sa atin. Hindi nakakasapat sa atin. Dahil ang atin po, ang kasapatan ay sa langit. Dahil taga-roon po tayo, hindi po tayo taga-rito. Amen? Hallelujah. So, dapat po, lagi natin tandaan, sabi nga, sa Hebrew 11:13, na tayo'y hindi natin makakamtan talaga lahat ng gusto natin sa mundong ito. Tulad din ng nangyari noon kay Moses. No? Even Moses hindi niya nakamtan yung pinangako ng Diyos. Ngunit pinaniniwalaan niya, pinanampalatayan na mangyayari. Ganun po sana sa atin. Hindi man natin makamtan lahat ng bagay sa mundong ito, pero alalahanin natin na makakamtan niya natin doon sa Panginoon. Dahil hindi tayo taga rito. No? Bilang mga anak ng Diyos, ano man mangyari sa mundong ito, mga pinili at hinirang ng Diyos, ano man mangyari sa mga darating na mga pangyayari sa mundo, sa mga darating pa na mga sakuna na mangyari, na tulad ng sinabi dito sa Revelation na ating babasahin sa susunod na mga araw na ating pag-aaralan, ay hindi po yan ang dapat ating katakutan. Hindi po yan dapat ang makaka-fulfill sa atin. O hindi po yan dapat ang ating tingnan ng pansin, kundi ang ating tingnan ano mangyayari sa atin kapag tayo ay sumunod sa Panginoon. No? Tayo po hindi taga rito. Tayo po taga langit. Matthew 3, dito po mahaba-haba po yung ating babasahin sa Matthew. Makita po natin yung kaganapan sa mangyayari sa mundo. Na dapat po magiging pinainalaw ng Lord na atin itong makita upang tayo po'y maging handa. Ihanda po natin ating sarili. Maging matatag tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Matthew chapter 24, 33 to 31. Mahaba po ito, kaya basahin po natin para tayo'y may makukuha. Sabi sa 3,
Habang si Jesus ay nakaupo, ito po'y salita ni Jesus. Ito po'y paalala niya 2,000 years ago na dapat mga kapatid, alam na sana natin lahat ito. Alam na ito lahat natin. Sabaga, kasi ito po nakalimutan natin mga kapatid. Alam niyo pa ba, itong paalala ni Jesus dito ay nakalimutan natin nung tayo natakot sa mga balita. Nung tayo natakot sa mga nangyayari sa mundong ito. Nung tayo natakot po sa mga binalita ng media, ng gobyerno, ng LGU. Ito po yung ating nakalimutan. Na mangyayari man talaga lahat. Ito po mga bagay na ito. Sabi dito, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan na inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw di naman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng malabanan at mga kabalita ng madigmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga yon, bagamat hindi pa yon ang katapusan ng mundo. Yes, hindi pa katapusan ng mundo. Hindi naman natin sinasabi katapusan na ng mundo dahil hindi pa nangyari yung talagang matindi. Pero malapit na po ang katapusan ng mundo. At nandito na po tayo sa bukana. At sabi pa nga, lumalakad na papunta sa kalahatian. And then, sabi dito, maglalaban-laban ng mga bansa. Nangyari na po ba? Gayun din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Nangyari na po ba lahat ng yan? And then, ano pa? Sabi dito, ang lahat ng mga tao ay pasimula. Lindol at sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Ano daw? Pasimula ng mga babaeng nanganganak. Great Tribulation na po ito, mga kapatid. Pasimula na. So, nangyari na. Sabi ng iba, hindi pa raw Great Tribulation, pero nangyari na. Sabi, ang lahat nangyari ito ay pasimula ng paghihirap ng tulad ng babaeng nanganak. Hinalin tulad po ang Great Tribulation sa isang babaeng nanganganak. Hallelujah. Sabi dito, pagkatapos ay kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Antayin pa ba natin mangyaring lahat ng ito, mga kapatid? Sabi nga, magtataksil. May papatayin po. At sa makita ng mga, halimbawa sa church po, mga pastor, patay na nga si pastor. Pag pinatay na si pastor, ang mga membro tatalikod na sa Panginoon. Kaya ito po yung paghandaan natin. Wala pa naman po tayong nabalitaan yata ngayon na may pinatay sa Pilipinas na pastor o leader o mananampalataya. Pag nangyari na po yan, at mangyayari po yan. Dahil sinabi ng Diyos, si Jesus po mismo nagsabi dito. Kaya mangyayari po. At ito po yung nangyari noon pa. Kana Pedro, pinatay po sila. Nangyari na po at mangyayari po ulit yan ngayon. Sabi dito, pagkatapos, at dahil dito marami ang magpapanggap, no? Marami ang magpapanggap na propita at ililigaw mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. Papangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsisilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Lahat ng po ito, mga kapatid, nangyari na po lahat, di ba? Okay, good morning po, Sister Teresita Pitpit. Good morning sa iyo. Tune in lang po tayo. Lahat ng po ito na nabasa natin from 3 to 9, nangyari na po. Amen. At ang sabi, saka darating ang wakas. The meaning, anytime po, darating ang wakas. Amen. Sabi pa, verse 13, from 3 to 12 pala, nangyari na. 13, kapag nakita ninyong nagaganap sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangang tinutukoy ni Propeta Daniel, o naway nito na nagbabasa, naway maunawaan natin ito talaga.
yung sinasabing sa dakong banal, yung mangyayari ng kasuklam-suklam. No? Sabi dito, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papuntang kabundukan. Hallelujah. Ano po? Tatakas hanggang kabundukan. Ang sabi nila sa balita, may nagsasabi po na kapag po, sabi dito, mangyayari na, yung lahat daw ng saturation, mag-effect na, yung sinasabing mangyayari na, magaganap na dahil may araw po silang inilaan at sila po'y uupo na. Ibig sabihin, mag-roll na. Ano daw yung dakong banal? Yung sinasabi, yung bayan ng Diyos. Magro-roll na ang mga tao sa bayan ng Diyos. No? Magro-roll na yung masama sa bayan ng Diyos. Anong sabi? Tumakbo na po. Ang sabi nila, may narinig po akong balita na pag ang mga tao daw na turoccation ay ma-effect na sa era yung nilagay sa kanila, ma-effect na sa kanila yung nilagay sa kanila, pwede po sila maging uhaw sa dugo. At ikaw na hindi nagpa-turoccation ay hahabulin. Kaya tumakbo ka na daw sa iba mga bundok. Sabi dito, dapat tumakas papuntang kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit na ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na yon, kawawa ang mga magdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa mga araw na yon, ang mga tao ay magdarana sa matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na yon, walang taong maligtas, ngunit alang-alang sa mga hinirang paiikliin ng Diyos ang mga araw na yon. Hallelujah, praise the Lord. Para po sa atin, paiikliin po. Kaya huwag na po tayong humangad pa na, Lord, hahaba pa panahon. Lord, matitigil pa to. Lord, bibigyan ng kapayapaan. Hello? Parang pinipigilan po natin ang kalooban ng Diyos. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo, naroon siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat may lilitaw na mga huwad ng Kristo at mga huwad ng propeta, nangyari na po ito. Hallelujah! Huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang ililigaw, kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, pinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pupunta roon. Kung sabihin naman nilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniwala. Sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon-tipon ang buwitre. Sabihin, sometimes, yung mga patay, saan sila, doon po naniniwala ang mga buwitre. Doon po naroon. Kaya, ang pagdating po ng Panginoon ay hindi po nababalita. Huwag po kayong maniwala. Hindi po nababalita sa mainstream, sa Facebook, hindi po nakikita ng mga mata. Makikita, pero hindi mababalita sa mga mainstream, sa dyaryo, sa TV, o sino pa mang tao, kahit pa siya pinakamagaling na ministro, hindi po niya mababalita. Kaya, sabi dito sa 29, pagkatapos ng kabagyataan sa mga araw na yon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mabituin, at mayanig ang mga kapangyarihan palawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa lapaap at dumarating na may anghel sa apat ng sulok ng daigdig at tipunin niya ang mga hinirang mula sa langit at ako. Wow, hallelujah, hallelujah. Excited na po ako, Panginoon, na makita ka. Kayo po ba, mga kapatid, excited na? Ang sabi nga,
makikita sa langit ang tanda ng anak ng tao. Hallelujah! Siya ay paparito. Hindi po mababalita sa TV, sa Facebook, o sa Instagram, o sa Twitter na yan, o sino pa man. Wala po sa Davao, wala sa Mindanao, wala po kahit saan lugar. Wala po sa Luzon, si Kristo. Nasa puso po natin at pagdating niya para tayo kukunin, makikita natin siya sa ulap. Hallelujah, hallelujah. Amen? So dito po, pinapaalala sa atin noon pa man na mangyayari ang lahat na ito. Ako po, patawarin nyo lang po ako, pero sasabihin ko po sa inyo. Sa mga nakikita ko't nangyayari sa mundo, natutuwa po ako. Hindi po ako natutuwa dahil sa mga tao. Natutuwa ako dahil nagaganap yung mga ipinahayag na ni Kristo. Ibig sabihin, malapit niya na tayong kunin. Malapit na siya para kunin tayo. Nalulungkot lang din po ako dahil marami po talaga mga Christian na patuloy pa rin nilang pinipigilan yung pagdating ni Kristo. Maraming tao ang napapahamak dahil hindi sila naniniwala sa mga balitang maganda. Kung tutuusin, noon pa man, buhay pa si Jesus, naging tao pa si Jesus sa mundong ito, pinaalam niya na po sa atin ang mangyayari ngayon. Nandito na po, andito na, nangyayari na. Karamihan dito, pakiramdam ko, ilan na lang dito ang hindi nangyari. Yung sinasabing hahabulin tayo papuntang bundok, tayo tumakbo. Hindi ko nga alam po kung mararanasan pa natin yan talaga or mararanasan talaga natin. Dahil sabi naman, pag nangyari ang lahat ng yun, sabi dito, pagkatapos ng kapigitaan sa mga araw na yon, magdidilim sa araw. Magdidilim ang araw. No? Makikita at magliliwanag ang buwan. Hallelujah. Tanging liwanag lang ang makikita. Wala nang makikitang kahit ano. And then, bigla, magra-rapture. Amen? Yan po ang tanda. Hallelujah. Sabi nga ni Sister Brother Ramon Busagna to Kiad Senyor, parang ano kasi dalawa yung tanda at pagsamba sa larawan. Yang larawan pag-utos na papatayin ang di sa samba. Mangyayari yan at habulin ni Satanas ang manantirang. Yes, pwede po yan, mga kapatid. Yung habulin po yung araw na yon. Yung mga taong hindi makikinig sa kanila, yung hindi sumusunod sa kanila, yung naninindigan sa pananampalataya, no? At hindi tumanggap sa kanilang tanda, hahabulin po nila tayo. Kaya, pagdating ng araw na yun, wag lang po tayong matakot, tumakbo lang po tayo hanggat kaya natin tumakbo, wag lang tayong pilitin nila, wag lang tayong matatakan nila. At iilan lang po yan. Hindi po yan kasindami, saan tumalikod sa Diyos. Kasi nga, sabi nila, sabi sa Biblia mismo nagsabi, kaunti lang po ang makapasok sa karya ng Diyos. Kaya sana po kabilang tayo doon sa kaunting yun. Thank you sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Dahil alam ko, isa kayo na kabilang sa madadala sa rapture. Isa kayo ang kasama natin. Isa din tayo. Then ano pa? Sabi dito, the word of God never says that the first 6 seals of the wrath of God poured out. Hindi sinabi na ang 6 na seals na yon, ang sabi ng Panginoon na ang 6 na seal ay galit ng Diyos. Wala po siyang sinabi. Pero dito sa ating nakikita, ayon sa ating binasa, it is based sa atong nakita, sa ating iniisip, na tribulation na yan ay galit ng Diyos. No? Pag poured out sa lahat ng galit ng Diyos, ang tribulation. Pero sa atin lang po yan nakikita ang mga senyalis. Pero wala po doon nakalagay na galit ng Panginoon doon sa ating nabasa. Ang sabi lang doon, binigyan sila ng karapatan, kapangyarihan. No? Pero ang writer sa nagsulat nito, even writer John the Beloved, never siya, sabi dito, hindi siya nagniwala na ang lahat ng yon ay ano. But sabi nga, rather the word system sowing the wind, no? Hindi sabi dito, these writers that not believe the effect are the wrath of God, but rather the world system, yung sistema sa mundo ito. Yung nangyari sa sistema sa mundo ito kumpara sa pinakahalintulad sa sinabi sa Revelation chapter 6, no? Kahalintulad ng pinahayag ng mga salita dito. Yung sistema ngayon
At ano yung sistema? Nagpapaulan po sila. Mga kaaway natin. Ang kaaway. Sabi nga sa Hosea 8:7, mababasa po natin sa Hosea. Hosea. So, sabi dito, sa 8 verse 7, anong ginawa ng kaaway sa mundong ito? Naghahasik sila sa hangin ng hangin. At ipo-ipo ang kanilang aanihin. Ang mga nakatayong trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbubunga man, yon kakainin lamang ng mga dayon. Ibig sabihin, naghahasik sila sa hangin. Ibig sabihin, ng mga balita, nahasik nila, lahat ng yon, at ipo-ipo nga aanihin nila. Totoo nga po, para sa akin naintindihan, naghahasik sila ng mga takot sa tao, takot, lagyan nila ng takot ang tao, at ipo-ipo ang anin nila. Bakit? Maraming mga tao, nagkukumpul-kumpul, maraming tao na tumanggap. Maraming tao ang nagpipilahan para tumanggap. Kaya pagdating ng araw na yon, ano sabi? Wala nang uhay ang trigo. Ibig sabihin, kaunti na lang. At yung kaunti pa, kakainin pa ng mga mayayaman. Hallelujah! Huwag sana mga kapatid na mangyari ng lahat ng ating paninindigan, pananampalataya ay madali pa, makuha pa ng mga matataas na nanunungkulan sa mundong ito. At tayo'y madadala pa. No? Huwag sana mga kapatid, kundi sana tayo ay manindigan ng manatiling tapat hanggang wakas. Sabi doon sa binasa natin sa Matthew, manatili hanggang tayo'y kukunin ng Panginoon. Manatili tayong manindigan at maging tapat sa Panginoon. Kat anong mangyari? Pag nangyari na yung sinasabi doon sa 7 seals na yan, mabuksan ang mga silyo at mangyayari. Tayo po sana'y hindi matakot. Kundi, ito po aking sinasabi ngayon, hindi po pananakot paghahanda po sa atin. Paalala po na tayo dapat maging handa. Hindi takot ang dapat paghariin ngayon natin sa ating puso, kundi pananampalataya, pananalig, pananampalataya sa ating Diyos. Hindi po takot dapat ang manghari sa ating puso, kundi katapangan at lakas ng loob at pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil binigyan po, yes, totoo po, sabihin ko po sa inyo, ang kaaway natin, si Satanas, binigyan po ng kapangyarihan ng Diyos. Inalaw ng Panginoon. Dahil, naalala niyo sa Job 1 and 2, mababasa po natin doon. Inalaw ng Diyos si Satanas na makaranas, paranasin niya ng mga paghihirap, pagtitiis ang mga lingkod ng Diyos, ang mga alagad ng Diyos. Pero ang hindi pinahintulot ka Satanas, kuhanin yung buhay natin mula sa Diyos. Ngunit, alam naman natin na si Satanas ay madaya. Madaya siya. Hindi niya pakikinggan ang salita ng Diyos. Dahil magnanakaw din siya. Kahit binawal sa kanya, nanakawin niya talaga. At yung mga mananakaw niya, ay talaga, kawawa. Kaya sana tayo mga kapatid na mananampalataya, manindigan po tayo. Huwag nating hayain na kawin tayo ng kaaway. Huwag nating hayain sirain niya ang ating isip. Huwag nating hayaan na manipulahin niya ang ating isip at pangunawa na mapupunta lang sa hindi tama. Kundi papunuin po natin ng mga salita ng Diyos. Lagi po tayong dumulog sa Diyos. Lagi po tayong lumapit sa Diyos. Lagi tayong manalig sa mga pangako ng Diyos sa atin. No? Dahil ang pangako ng Diyos hindi nagbabago noon hanggang ngayon at sa darating. Hindi po siya nagbabago. Hindi kailanman niya. Ang sabi niya, hindi mapapahiya ang mga taong nagtiwalay sa Kanya. Hindi po tayo mapapahiya. Hindi na tayo bibiguin sa ating pagtitiwala sa Panginoon. The enemy only has power against the church of Christ because the Lord's allow it. Yes. God allow our enemy para tayo ay Kanya ding dipitin. Ang sabi nga sa Revelation 13, basahin po natin. Revelation 13. Sabi dito, 13 verse 7. Pinahintulutan din siyang digmain at lupigin ang mga hinirang ng Diyos. At binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lipi, lahi, at wika, at bansa. Lahat po, binigyan siya ng karapatan. Kasi po ang mundong ito ay hindi po atin. Hindi po
para sa mga nilalang ng Diyos. Narito po ang kaaway. Inaangkin po ng kaaway ang mundong itong nilikha ng Diyos. Nais po niya itong i-reform. Gusto niyang patunayan sa Panginoon na kung anong kayang gawin ng Diyos, kaya din niyang gawin. Diba? Ang Diyos gumawa ng mundo. Ginawa niya ang mundo. Sa umpisa pa lang, sa Genesis, pero si Satanas, ginagawa din niya, gagawin din niya kanya ang mundo ito. Nangkin niya nga eh. Sabi niya doon sa pagtukso niya kan Jesus, di ba? Sa lahat ng yan, nakikita mo, ibibigay ko sa iyo, sumamba ka lang sa akin. Sinabi pa niya kang Jesus. Samantalang wala man siyang pag-aaring kanya. Wala siyang nalikha kanya. Pero inangkin niya. Inari niyang kanya ang mundo. Ang makaharian. Kaya binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos. Nalupigin ta. Ma-under tayo sa kanyang pananaw. Kaya dapat po tayo maging handa mga kapatid. Siguro, lalo na dito sa Pilipinas, hindi pa po masyadong nararanasan ang panggigipit. Medyo maluwag-luwag pa. Pero kawawa po ang ating mga kababayan sa ibang bansa. Dahil nakaka-experience po sila ng mga paghihirap. No? Amen. Hallelujah. Ang sabi nga, pagdating sa araw na yon, ito po ang mangyayari pagkatapos. Revelation 8 verse 1. Kapag naganap na, nabuksan na yung 6 na selyo, ito po yung nangyari. 8 verse 1. At nang alisin ng kordero ang ikapatong selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. Dito na po. Naabalitaan niyo po yung sinasabi din ni Pastora Jo na darating yung sinasabing Great Reset. Yung pong Great Reset, didilim po ang buong bansa, buong mundo ng ilang minuto. Ang sabi dito sa verse na binasa natin, sa 8 verse 1, ang buong mundo, ang sabi dito sa kalangitan, didilim. Pag nadilim ang kalangitan, kasama po ang mundo. Apektado po tayo. Yung Great Reset daw po, buong mundo, biglang blackout. And then pag open ng light, Antichrist na. After niyan. Biglang blackout. Sabi doon sa rapture, biglang didilim at may at liliwanag. So yung minuto na yan, tanging Diyos nakakaalam, pagkawala na yan, kung tayo na rapture na. Amen? Hallelujah! At ang sabi pa nga, it is only, sa 7 seal po doon mag-intervene na si Lord. Ang sabi dide, it is only at the 7th seal that God step on the stage of world events to the raptures of believers. Yun na yun, sinabi ko na. Dito po, sa pag-open ng 7th seal, meaning mga kapatid, yung mga nagtatanong po kung makaka-experience na tayo ng Great Tribulation, from 1st cell to 6th cells, kung unsang kung nano ang mas babasa natin, kung nano mapag-aralan natin doon, mangyayari po yun before a rapture. Ayon sa salita ng Diyos. Dahil ang sabi dito, magdidilim ang sabi ng alisin ng kordero. Sino ba yung kordero? Jesus himself. Ang ikapitong silyo, magkakaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. At katahimikan, sa katahimikan yan, kadiliman ang mangyari sa sanlibutan. Dahil sabi dito, doon sa ating binasa, didilim sa sanlibutan at magliliwanag ang buwan. Didilim ang araw. So dito po, ang sabi, dyan po. Sabi, God step on the stage of the world. Magpapakita siya sa buong. At the world events to rapture the believer. Amen! Hallelujah! Yan po ang talagang napakagandang antayin. Inaantay ko po talaga yan, mga kapatid. At desire ko po, I pray na God allows it. Yan po ang aking dalangin. Na makakamtan ko po ito ngayong, na makikita ko siya ng buhay ako. Na hindi ako patay. Na makikita ko siya, sasalubungin siya, na hindi ako nakaranas ng physical death. Gusto ko yung makaranas, na pupunta ako sa kanya, sasalubong ako sa kanya, as kakasal sa kanya, na hindi ako naka-experience ng physical death. But only God knows everything, diba?
kalooban pa rin yan nangyari. Kung mangyari yun na patay na ako, siguro makikita ko siya talaga. Sigurado na ako niya. Amen? And then dito naman, sabi dito, mangyayari ang rapture. Pag nangyari na yan, the wrath of God, sabi, after rapture, the wrath of God is poured out on those who have chosen to take the mark of the beast and worship the Antichrist. Yun ang kahabag-habag Yung lahat ng nakatake ng mark of the beast, poured out ng Diyos ang lahat ng galit niya doon sa mga taong yon na sumamba sa Antichrist. Ibig sabihin na sumunod at nagpasakop sa Antichrist. Dito po mararamdaman ng tao ang paghihinayang. Dito po. Ma-experience na lang, sayang, sana'y nakinig ako. Sana'y hindi ako nakinig sa mundo. Sana'y hindi ako nakiayon sa mundo. Sana'y pinakinggan ko si pastor na nagpapaalala sa akin. Sana'y pinakinggan ko si brother, sister na nagpapaalala sa akin. Sana'y hindi ako nakinig sa ano pa man. No? Dito na po nila maranasan na hindi sila naniwala sa warning. Sabi sa Revelation 9 verse 6. Basahin po natin. Revelation 9 verse 6. 9 verse 6, sabi dito, sa loob ng panahong yon, hanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. Yun po ang mangyayari sa panahong yun. Yung mga tao ngayon na ayaw mamatay, pagdating sa panahon, pag sila hindi mapasama sa rapture, hahanapin na nila yung kamatayan. Sila'y lalayuan na. Yung mga tao, sabi nila, may narinig po akong tao na nagsabi, kaya po tayo, kailangan natin magpa-turokisyon para hindi tayo mamatay. Iniisip niya, yung turokisyon na yan, hindi siya mamamatay. Iniisip niya. Dahil alam na alam niya, siguro binigyan na rin siya ng kaalaman na pagdating ng panahon, talaga hindi siya mamamatay kung maabutan siya. Na hindi siya mapasama sa rapture, hindi siya magsisi. Pag hindi siya magsisi, hindi siya magbalik ng loob sa Panginoon, ay talagang maiiwan siya sa rapture. And then pagdating ng panahon na yun, sabi ng Biblia, sabi ng Revelation 9 verse 7. No? Sabi dito, verse 6, sabi dito, hahanapin si kamatayan, hindi na matatagpuan. At ang gusto nilang mamatay, hindi sila mamatay. Kasi siguro, may naalala akong palabas po, napanood ko, about sa end times, na yung mga tao, tumalon sa building, hindi pa rin mamatay-matay. Nagkasugat-sugat na siya, buhay pa rin siya. Ipinasagasa na niya ang kanyang sasagan, nagpasagasa na siya, tumalsik pa siya, hindi pa rin talaga siya mamatay-matay. Yun po siguro ang mangyari yun. Kaya nga po siguro nagkaroon ng palabas ng ganyan dahil nabasa nila ito. Na ang tao, darating ang panahon na kapag naiwan ka sa rapture, kawawa po. Kasi even si kamatayan, hindi ka nalalapitan, lalayo. Ibig sabihin, mararanasan mo ang pinakamatinding kahirapan. Kaya sana mga kapatid, ngayon pa lang, paalala po. Tayo po'y dumulog na sa Panginoon. Kung ikaw po ay nakakumply, dumulog ka na po. Magsisi lang. Yun po ang tanging natin gagawin. Tanging solusyon po. Magsisi, humingi ng tawad. At huwag nang magpa-turokisyon pa. Huwag nang magpaulit pa. Marami pa pong susunod na turokisyon. Huwag na pong pumayag pa. Huwag na pong pagbibigyan pa ang kaaway. Magsisi, i-confess natin, i-share natin sa lahat ng tao na huwag na din silang gumawa niyan dahil hindi tama ating nalala. Sana po ay may aral tayong natutunan ngayon sa oras na ito, mga kapatid. Sa Lunes po, Friday naman po ngayon, sa Lunes po, bubuksan po natin ang first seal. At tune in po tayo dahil marami po tayong malalakay. Although siguro lahat ng ating nabasa ngayong bersikulo, pwedeng ang iba na maibalik yun doon, pero pinapaunawa po dito, ano po ang mangyayari sa sanlibutan sa unang silyo. Araw-araw po natin pag-aaralan. No? Kaya mga kapatid, tune in lang po tayo. I-share po natin ito sa lahat ng ating mga kapatiran na ating mga minamahal kung talaga nagmamalasakit tayo sa kanila at mahal natin sila. I-share po natin ang
live broadcast na ito, ang mga salitang ito, para mabigyan din po sila ng babala at paalala na darating talaga ang mangyari. At patawarin niyo po ako kung sasabihin ko po ito sa inyo na ako po ay hindi naniniwalang babalik pa sa dati ang mundo. Bagkus, alam kong lalala at lalala pa ito. Kaya never ko pong pinalangin na, Lord, matanggal na sana to, mabalik na sa normal. Never po. Ang dangi ko pong pinapanalangin, alam niyo po ba, na sana lahat ng mananampalataya maging matatag, maging malakas, maging matapang, at maging matibay ang pananampalataya at paninindigan ng kanyang pananampalataya. Paglalaban si Kristo na nasa buhay niya at hindi po magkukumplay sa lahat ng gawa. Yun po ang aking panalangin. Kaya hindi po ako natatakot na magsalita. Dahil alam ko po, ang salita ng Diyos ang aking pinanghawakan at pinagbigan. Na darating po ang panahon na tayo kukunin niya. At habang narito pa tayo, gawin po natin ang lahat ng ating makakaya. Gawin po natin ang lahat ng ating magagawa para may matulungan pa tayong kapwa na hindi mapahamak at hindi maiwan sa rapture. Dahil sabihin ko po sa inyo, pag tayo naiwan sa rapture, kahabag-habag po tayo. Kung paano ngayong madali tayong madala, how much more pag naiwan tayo sa rapture. Amen. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Silyuhan po. Umawit po muna tayo. Aawit tayo ng hallelujah. Ikaw ang Diyos kailan pa man. Salamat anak, Hananaya Faith. Siya po ang aking katuwang. Dahil lagi pong busy ang ating pastor. Lagi po siyang may mga inaasikaso na gawain din. At para din po sa ikarangan ng Panginoon. Hallelujah. Lagi lang po natin panalangin. Pinasasalamatan ko po ang mga sponsor. Kung nais po ninyo mag-sponsor sa load, chat nyo lang po ako, PM nyo lang po. Salamat po sa mga nagbigay sa akin ng load para po makapagpatuloy ang ating gawain. Alam niyo naman po na lahat ng ito ay para sa ikarangan ng Panginoon. Kung kayo man po ay, sabi ko nga sa mga sa akin, pinasalamatan ko po ang Panginoon sa kanila ang magbabalik. Dahil sa kanilang ginagawa, parang sila na din po ang nagsasalita. Amen. Hallelujah. Ikaw ang Diyos, kailan pa man sinasamba, pinamahal. Pag-ibig mo'y wagas, at ilang kapatay, papuri ko sa'yo. Ikaw ang Diyos, kailan pa man sinasamba, pinamahal. Pag-ibig mo'y wagas, lang kabantay, papuri ko sa'yo iyanay. Ikaw ang aking kublihan sa bagyo at sa sikat ng araw. Matapat at laging maaasahan, Panginoon ka, magpakailanman. Ikaw ang aking kublihan sa bagyo at sa sikat ng araw. Matapat at laging maaasahan, Panginoon ka, magpakailanman. Panginoon ka, magpakailanman. Hallelujah. Amen. Amen. Amen.
tayo po'y manalangin, pasilyuhan po natin ang salita ng Diyos sa oras na ito ng banal na dugo ni Kristo. Malaan nga Diyos, Amahan, mapagpalang Diyos na aming Ama na nasa langit, na patuloy sumasabaybay sa amin, na aming sandigan, kanlungan sa gitna ng mga araw, sikat ng araw sa amin, at mga bagyo, Panginoon, na darating. Diyos, Ikaw po ang aming kanlungan. Ikaw po ang aming gabay, kasama sa lahat ng oras upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga challenges na mga darating, mga pagsubok sa aming pananampalataya. Pagtibayin niyo po, Panginoon, ang aming pananampalataya. Patatagin niyo po at palakasin pa ang aming panalig sa inyo, O Diyos, upang ang lahat ng ito na aming mararanasan, ang lahat pang darating na mas matinding kahirapan na mararanasan namin, na panggigipit ay aming mapagtatagumpayan. Dahil alam po namin, may pangako ka sa amin, kami iyong sasamahan, gabayan at iingatan at ililigtas, Panginoon. Yun po ang pangako mo sa amin, na amin pong pinanampalataya ng aming makikita sa lahat ng oras sa aming kagipitan. Salamat po, Panginoon. Sa lahat ng ito, sa mga salita mo ngayon, kami inihanda mo, Panginoon, upang kami maging handa sa darating na mga darating pa na mga paghihirap, pagpapahirap. Sabi nga po ng isang youth sa amin, Panginoon, na nag-share nung Wednesday evening namin, Lord, na dapat ang mga Christian, ang tunay na mga Christian, masanay sa kahirapan dahil mararanasan namin yan. Lord, hayaan mo po sa oras na ito na kami po'y marunong tumingin sa iyong mga pangako. Marunong kaming magtiwala at manalig sa iyong mga pangako. Na anong mga sitwasyon na dadanasin ng mundong ito, bilang iyong mananampalataya tagasunod, kami po ang dapat manindigan at magiging matatag at hindi po dapat mauuga ang aming pananampalataya. Gaano man yung kalaking pagsubok, gaano man kalaking mga pananakot, gaano man yung balitang darating na malaki. Sabi pa nga, kahit sumabog pa, Panginoon, ang pinakamatinding nuclear, hindi kami matitinag dahil ang kasama namin matibay na sindigan na siyang bato ng aming pananampalataya si Kristo. Salamat po, Panginoon, na muli handa mo rin po ang aming mga puso at silyuhan niyo po ang mga salitang niyon sa aming mga puso. Na huwag po namin kalimutan na ang lahat ng ito ay alam na alam mo at mangyayari ang lahat ng ito. Patatagin niyo po ang aming pananampalataya. Pagtibayin niyo po ang aming paninindigan ng aming pananampalataya. Hindi po kami matakot, hindi kami matitinag. Ano mang gawin nila. Salamat po, Diyos, sa iyong pagpapalag biyaya. Silyuhan niyo po ang mga salitang niyon sa aming puso. Pakaingatan, Ama, na aming ito maibahagi sa lahat din na aming mga kapatiran. Tanda ng aming pagmamahal sa kanila at pagmamalasakit upang hindi po sila maiwan sa panahon na kami kunin muna sa rapture, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah, hallelujah sa iyo ang lahat ng parangal, papuri at salamat, Ama. Sa dakilang pangalan na Yesu Kristo na aming Panginoon, tagapagligtas at sa patnubay ng banal na Espiritu. Ang lahat na ito'y ating angkinin sa salitang Amen at Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. So mayroon po ba tayong katanungan? Meron tayong mga prayer request na nais natin ipag-pray. Hello po, Sister Liang Shah. Amen. Yes, Lord. Fox Beringel. Amen, amen. Hallelujah. Francis Kakuro. Praise God. Maria Teresita Pipet. Praise God. Hallelujah. Fox Beringel. Praise God. Hallelujah. Kumusta kayo? Hallelujah. O na kasing dumaan. Sabi na Brother Ramon, busag na. Ayan, hindi ko masyado mabasa, maliit ang sulat. Ayan, thank you. Thank you, anak. Ramon, busag na tukiat, Senyor. Una kasing dumaan ang Kristiyano, dumaan sa hukom. Pagkatapos mangyari ang Revelation 14:10, sa panahon yan, hanapin ng tao ang kamatayan, ngunit lalayo si kamatayan, hindi maranasan ng tao, ng Diyos, yan sa Oo, pastors, maraming humingi na huwag daw, sana ayaw nilang dumating, Panginoong Jesus. Yes, amen. Totoo yan, Sister, Brother Ramon. Hindi po natin mararanasan yan. Hindi na po talaga babalik ang panahon, sabi ni Sister Rodelisa Palero Mangguod. Sa dati pas, kumbaga, ang baso, basag, di na maaayos, di na pure blood ang halo ng
awawa ang mga nagpabigsin. Yes, yun talaga. Pray natin sila na sana kahabagan sila ng Diyos dahil talagang hindi na mabubuo. Hindi na pure ang dugo ng isang tao kapag siya ay nalagyan na. Thank you very much, Maria Teresita Pitpit. Thank you very much, Pastora Lilia. Beautiful message from God. To God be the glory. Sa Kanya po ang papuri. Salamat po sa Diyos, sister, sa iyo na patuloy na sumasbaybay. Fox Berengel, Sis Pastora, pakipray po ang mga kamag-anak ko. Amen. Yes, atin po papanalangin. Tayo pa manalangin. Samahan po ako. Panalangin natin ang pamilya ni Brother Fox Berengel. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to your name, O God. Lord, we pray, Father God, sa bawat isa, sa oras na to, sa lahat ng pamilyang hindi na naniwala, Panginoon, nawa sila buksan ang kanilang puso't isipan na makita nilang katotohanan, lalo na ang pamilya ni si Brother Fox Berengel, Lord, sa pamilya, Panginoon, na Lord God, iligtas po sila at kapagan, Panginoon, makilala ka bilang Panginoon na makita nila ang katotohanan sa iyo, matanggap nila ang katotohanan at sana po, Panginoon, ilayo po sila, Panginoon, sa lahat ng pagpapanakot ng kaaway, sa mga takot, layo niyo po sila sa kapamakang darating, Panginoon. Kundi o Diyos, ingatan niyo po at lingapin sila, Ama, kahabagan kung sila man po, Panginoon, ang kanyang pamilya, kung sila man po ay nabitsinan na, Lord, kahabagan niyo sila, Panginoon. Turuan niyo silang lumapit at tumulog sa iyo. Ipuin niyo po ang kanilang mapuso, convict their hearts, so Lord God, na magsisi, lumapit sa iyo, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang manguna sa ilang pamilya. Ikaw po ang mahabag sa kanila. Wala po kaming magagawa sa kanila, Panginoon, dahil kami po ay humihingi lamang bilang iyong mga anak, o Diyos. Kaya ang dalangin namin, Ama, ikaw po may kapangyarihan, makapag-alis, makapag-detox ng lahat ng bagay na yan na itinanim ng kaaway sa aming katawan, sa pamamagitan din po ng pagpayag namin, dahil kami po ay natatakot. Kaya mga Panginoon, kahabagan niyo po ang bawat isa, lalo na sa pamilya ni Brother Fox. Lord, tinataas namin sa iyo at pinagkakatiwala. Ikaw po ang manguna sa kanila at mahabag nawa kayo sa kanila. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Wala na po. Praise God. Sister Francisca Coro. Yes, praise Lord. Praise the Lord. Salamat at patuloy ka. Patuloy din po tayo mag-tune in. Tuhayan po natin sa susunod muli, sa Monday po, first sale po. Atin po pag-aaralan ang unang silyo sa Lunes. Atin po ito, series po ito na gagawin natin para mayroon po tayong kaalaman sa mga silyo sa mundo, sa nabubuksan. Para din po tayo ay maging aware kung ano man po mangyari sa meron pa po. Kung sino pa pong nais magpa-pray, i-PM lang po ninyo sa akin. Manaris Labana po, i-PM niyo po ako. Mayroon po kayong request. Atin po yan ipanalangin sa ibang segment po ng ating Fire Voice Ministry. Doon po sa prayer. Bukas po, alas 8, mayroon po tayong devotional, fasting and prayer po. Doon po, pwede po natin doon ipag-pray ang mga request ninyo na hindi po ninyo na pag-pray ngayon. Kung meron po akong pahabol na mga prayer, PM nyo lang po ako. At salamat po, pinasalamatan ko una sa Panginoon ang mga nagbigay po sa atin ng home wifi ped. Salamat po sa inyong buhay. Ang Diyos po ang magpahala sa inyo. Siya po ang nakakakita sa inyong puso na mapagbigay. At sa mga nagbigay din po sa akin, nag-send sa aking GCash ng mga pang-load po. Thank you po. Bless po kayo ng Panginoon. Hindi, kayo po ang naging lakas upang pagpatuloy ang gawain ito. Dahil sabi pa nga, dahil nandito po tayo sa media, kailangan po natin ang malakas sa signal, kailangan din po natin ang load. Kaya kayo po ang ginagamit ng Panginoon para magbigay ng lakas upang mapagpatuloy ang gawain ito. Salamat po sa inyo. Alam ko po na hindi ko man po mabanggit ang pangalan ninyo dahil sabi nyo nga, sa Diyos ang papuri. Siya po ang magpahala sa inyo. Dahil kung banggitin ko ang pangalan ninyo, hindi na po sa Diyos ang papuri. Kaya sa Diyos po ang pupuri ninyo. Salamat po sa nag-ask na aking ng GCash number. Thank you po. At alam po namin na ang Diyos ang magbabalik sa inyo ng buo, siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. God bless po everyone. Tayo po'y pupunta na sa ating announcement. Kung wala na pong mga katanungan at wala na rin pong mga prayer. Hallelujah. Announcement. Thank you, Sister Saki, sa patuloy na
Alam ko mahina din po ang iyo signal. Dito din po sa amin talagang mahina ang signal. Hindi ko po alam kung bakit gano'n. Pero hallelujah. Okay, hallelujah. Na? Announcement. Hallelujah. Every morning. Yes, God. Amen. Hallelujah. Upper Zoom. Hardin ang panalanginan. Dito po'y open dahil sa Zoom po ito. Pwede po dito marami. Kung gusto nyo pong mag-join dito po sa Upper Zoom, Hardin ang panalanginan from Monday to Friday, 6 a.m. po by Sister Irene Lovely Clemente at sa mga kapatiran po natin by Pastora Cura, Cura ba ito? Gina, no? No, kasama po niya. Dito po ay pwede po natin ipanalangin ang lahat ng nais natin panalangin. So dito po sabi pa nga, even them will I bring to my holy mountains and make them joy in my house of prayer. The burnt offering and their sacrifices shall be accepted upon mine altar. For mine thy house shall be called on house of prayer for all people. Yes, and Isaiah 56 verse 7. Hallelujah. Upper Zoom. Estranghero. Monday to every Monday po. Sabi pa nga, tayo po yung mga estranghero sa mundong ito dahil hindi po tayo taga rito sapagkat hindi dito sa lupa ang ating palagian, bayan natin. At ang hinahanap natin ang bayan ng nasusumpungan sa panahong darating. Kaya purihin natin ang Diyos sa tuwina. Hebreo 13:14-15, Estranghero by Pastor Erwin Esclata. Ito nga po, lahat po na may talent dito sa awit, pwede po mag-join. Pwede po ninyo iparinig, ipagamit sa Panginoon ang iyong talento sa pag-awit. Hallelujah. Sama-sama po tayo dito. Amen. Next. The prayer, power of prayer. Every Thursday po. Sorry po dahil hindi po magaling yung ating technician pa. Bago pa lang, kaya pa iba-iba. The power of prayer. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Salamat po sa iyong pagtunghay sa araw-araw nating gawain ng Fiery Voice Ministry. Okay. Nasusulat every Tuesday, 8 p.m. by Pastor Alina de Mayoga. Ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan at mananatili magpakailanman. Amen. So nasusulat po. Nais po nating makaalam pa ng maraming salita ng Diyos. Tayo po itong po natin by Pastor Alina de Mayoga. Amen. Next. Hallelujah. The prayer, power of prayer every Thursday, 8 p.m. by Pastora Mariel. Kagabi po ito. Hallelujah. Pasensya na po kayo, hindi po ako talaga nakasama kagabi. Dahil mahina po talaga ang signal, hindi po nakapasok. Kaya po, dito po, tunghayan po natin, marami po tayong mga prayer request. Dito po, ating indulog kay Pastora Mariel Pilar. Kasama po na sila Pastora Julie at iba po na gusto nais for the prayer of righteous avails much. James 5:6. Yeah. Then, next, the power of prayer. Next. Hallelujah. Ayan, it's time. Every Friday, 7 p.m. See you po. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. It's time by Pastor Jimmy and will sons and daughter atmosphere.
Your sons and daughters shall prophesy, and your old men shall dream dreams. Your young men shall see vision. In Joel 2:28. Dito po ang Pastor Basting, Pastor Jimmy Basting, dito po natin idulog sa kanya. Mayroon kayong mga dreams na hindi nyo maintindihan, may mga message sa mga vision, may mga nakita kayo. Dito po makikita po natin. Masishare po natin at tayo po dito maliliwanagan. Amen? Hallelujah, hallelujah. The last hour, every Saturday, 2 to 4 p.m. Dito po, marami po tayo dito matutunan at ako po talaga ay marami din po natutunan. At excited po ako sa segment na ito ni Pastor Jobs Balite, no? At ni Pastor Nina, ang kanyang asawa, mahal na may bahay. The last hour, every Saturday, 2 to 4 p.m. Dito po, marami tayong impormasyon na malalaman, matutunghayan tungkol sa mga huling panahon at last hour na ito sa ating buhay. Amen. Next. Come and rest. Dito po tayo magpahinga sa presensya ng Lord every Saturday 8 p.m. Ito po yung sinabi ko bukas po. 8 p.m. po sa gabi. Come and rest, advices and counseling. Dito po marami kayong matutunan o maraming yung mga katanungan, maraming mga kaguluhan sa buhay na nais niyo advice, i-counsel. Dito po sabi nga sa salita ng Diyos, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. And Matthew 11:28. By pangungunahan po tayo dito ni Pastora Mariel, Sister Julie, Pastora Lilia. Dito po ay ating matutunghayan ang makapagpahinga sa presensya ng Diyos. Next. The Watchman Post every Sunday po, 2 p.m. Pagkatapos na po ng ating Sunday service, habang tayo ay nagsisimba at puno tayo ng salita ng Diyos, dito naman po ay after nyan, magpapahinga lang tayo ng kaunti. Tayo po ay dumulog dito manood. Samahan mo natin si Pastora Joey Tuyong Maso to expose the works of darkness. Dito po sa kanya mga kasama, kanya mga special guest, marami po tayong matutunan. Last Sunday po, talaga marami po ako natutunan kay Pastora Cora. So dito po, hindi po natin alam kung ngayong Sunday, sana po si Pastora Cora maging speaker uli, maging guest uli. Kaya marami po tayong matutunghayan ditong mga katotohanan, kaya tayo po dito manood. Tune in po tayo dito sa segments na ito. Every Sunday, 2 p.m. po by Pastora Joelit Yumaso. From Darkness to Light, every Sunday, 8 p.m. po. Pagkatapos po sa hapon, sa gabi naman. Dito naman po, yung mga problema ninyo, yung mga nakaraan ninyo na hindi maalis-alis, dito po gagaling tayo at mapapalaya sa segment na ito ni Pastor Marcelino Conchila, no? From Darkest to Light. Ako po isa po dito na marami pong natutunan sa kanyang From Darkness to Light. Dito po, marami po ako natutunghayan sa kanyang buhay na talagang grabe ang kaupay sa Panginoon. Sobra-sobra amazing ang Diyos sa buhay. Amen. So, steadfast po, every Monday to Friday. Dito po, atin pong tunghayan ito lagi. Sabahan niyo po ako lagi dito. Sabayan niyo po ako lagi dito. Marami din po tayong matutuklasan na salita ng Diyos. Pagkain po natin to araw-araw. Una pa lang, pagising sa umaga, sa after som, and then pangalawa po, tuloy-tuloy po, steadfast. Dito po tayo. Tayo po dito ay may kasamang fasting dahil ang inyong pong lingkod ay hindi nag-aalmusal. Pagkatapos na po ng gawain ito, saka pa lang po ako nakapag-aalmusal. Kaya tulungan nyo rin ba, pag-pray nyo rin na maging matibay at malakas ang ating katawan kasama ang Diyos. Amen. Secret dwelling place. Yes, Saturday bukas po yan umaga. Sinasabi ko po kanina sa atong secret dwelling place. No? Sabi dito, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And Psalms 91 verse 1. At naging matagumpay po ang pilot episode last Saturday. Kaya tayo po'y bukas sa umaga, bagamat wala po ako, mayroon naman pong kapalit. Siyang po na pastor dito. Pastor Basting, Jimmy Basting, Pastora Pilar, Pastora Mariel Pilar, Pastor Marcelino Conchila, Pastora Lina de Mayuga, Pastor Erwin Esclada, Sister Irene Clemente, Pastora Lilia Labana, Pastor Jones, Pastor Jones Balite, sino pa tong isa? Pastora Joely din po dito. Pastor Joely to you.
And then Q&A portion with Kawatsmen. Dito po pwede po tayo magtanong at sasagutin po ng inyong mga lingkod na si Pastor Erwin, Pastor Mariel, Pastor Jimmy, Pastor John, Pastor Mars, Pastor Alina, Pastor even po si Sister Joelyn nandito po, and then Troy Layer sa iyo, Sister Lilia, Pastor Lilia. Dito po, special po talaga to sa inyo na makapagtanong kayo at masagot din po sa abot ng kakayahan ng ating mga kawatsmate. No? Amen. Every Wednesday po, 8 p.m. po ito. Ito na po ang Wednesday. And then, next. Open Hearts. Yan po ang Open Hearts natin. Makikilala niyo po ang bawat isa sa amin dito. Dahil dito po malaman kung saan kami nagmula at kung paano kami binago ni Lord sa buhay ng bawat isang mga pastor, ng mga kawatsmen, pastor. Muli, dito po kaming anim at marami pa pong pastor na pwedeng sumali. Kilala po namin ni Pastor Mariel, Pastor Mars, Pastor Alina, Pastor Erwin, Sister Julie, Pastor Joey, Sister Lilia, Pastor Lilia, Pastor John, Sister Irene. Makikilala niyo po kami dito kung paano kami binago ni Lord. Dito po. So every Tuesday, wala pa pong oras. Walang sulat. Kaya hindi ko pa po masyado alam talaga, mga kapatid. Kaya sorry po ha. Pero ang alam ko po dito, ang nalaman ko lang every Tuesday to 3 to 5 p.m. Parang ito po yun. Pero hayaan nyo po, ilalagay po natin yung oras dito. Yan po. And then, another one, ipopromote ko po yung Fiery Boys Youth. Kailan po yung inyong wala pa kayong dapat ipakita dito. March 27 po ang kanilang pilot episode. So, launching po. March 27. And then, alam niyo po ba, March 27 po ang kauna-unahang labas ng ating youth dito, pangunahan ni Pastora, Sister Hananea Faith Labana, Sister Noemi Esclada at Brother Stanley Clemente. At the next 2 days, birthday po ni Hananea. Di ba? March 29 po yung birthday niya. Kaya handa na po kayo ng regalo para sa kanya. Mga kapatid, hallelujah. Akin pong anak si Hananea Faith Labana. So, tunghayan po natin ang kanilang yung mga anak po natin, mga kapatid, atin po yan silang pa-join din po yung ating mga youth. Kaysa naman maghapon lang sila dyan sa ML, sa games, o sa ano pa man. Dito po sa gawain ng mga young people, pa-join po sila para makilala po nilang isa't isa. Lalo na mga anak natin, mga Christian. Ano pong pizza ito, anak? Oras? Every Thursday, 2 p.m. 2 p.m. po. Every Thursday, 2 p.m. po. Pero magla-launch po ito sa March 27. Okay, join po natin ating mga anak. Ngayon po, salamat po sa lahat. Naway, kita po tayo sa sunod-sunod na linggo, Lunes to Friday po. At bukas po tunghayan natin ang Secret Dwelling Place, 8 a.m. So, nawa po ipagpalain kayo ng Panginoon. Patuloy kayong pangunahan, ingatan, pakabanalin pa araw-araw, at baguhin araw-araw ng Diyos, patatagin ang pananampalataya, panatalihing matatag, malakas ang ating spiritual immune system upang hindi po tayo bumigay sa ano pa mang gawa ng kaaway, sa ano pa mang naisisiksik ng kaaway sa ating mga isip na pananakot. Palakasin po natin ang ating spiritual immune system upang maging matatag po ang ating pananampalataya na hindi po matitinag. Kaya pagpalain po kayo, may pakabanalin kayo ng Panginoon at patuloy na ingatan, samahan sa lahat ng oras. God bless po. Naway ang Diyos po ang sumasa inyo. Tinataas ko po ang bawat isa sa atin, sa Ama, sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Amen at amen. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. Kita-kita po tayo. Advance happy birthday, sister. Stay blessed. Thank you po, Brother Fox. Berengel. Thank you. Salamat po sa lahat. Kita po tayo sa Monday para malaman natin kung anong nalalaman sa Persil. Excited na po ako. Kaya tayo po yung magkita-kita doon. Amen. God bless everyone. See you. And I love you with the love of the Lord. Amen.
Purihin ang Panginoong Diyos, purihin ang ating Panginoong Yesus. Siya ang tunay na tumawag sa atin, ang ating Panginoon at ang ating tagapagligtas. Purihin natin siya at pasalamatan. Noong una, nang makilala natin siya, parang hindi natin gaano maunawaan ang kanyang kalooban. Ngunit hanggat tayo sumusunod at naglilingkod sa kanya, naging maliwanag ang pagkatawag niya sa atin at tayong lahat ay tinatawagan niya na maglingkod at lumapit sa kanya. Nang ika'y aking nakilala, buhay ko ay sumigla. Lungkot na aking nadama ay di ko alintana. Kapag ika'y kausap na, lahat ay libot ko na. Nang ika'y aking sundan at tingin ang iyong panawagan, doon ko nalalaman mali pala itong aking daan. Ako iyong tinuruan sa tunay at tamang daan. Ikaw pala, Jesus, ang sa akin ay tumawag. Ikaw pala, Jesus, ang sa akin ay nag-iingat. Ikaw pala, Jesus, ang aking Panginoon. Ikaw noon, ikaw ngayon, ikaw ang Diyos sa habang panahon. Kaya aking tutuloy, nais mo'y gagawin sa'yo, Jesus, aking lahat. Buhay at kalakasan, ika'y aking paglingkuran. Ika'y aking parangalan. Ikaw pala, Jesus, ang sa akin ay tumawag. Ikaw pala, Jesus, ang sa akin ay nag-iingat. Ikaw pala, Jesus, ang aking Panginoon. Ikaw noon, ikaw ngayon, ikaw ang Diyos sa habang panahon. Ikaw pala, Jesus, ang sa akin ay tumawag. Ikaw pala, Jesus, ang sa akin ay nag-iingat. Ikaw pala, Jesus, ang aking Panginoon. Ikaw noon, ikaw ngayon,
ikaw ang Diyos sa habang panahon. Sumpurin ko ang Panginoon, tunay nga po ang ating Panginoong Yesus ang tumawag sa atin. Siya ang Diyos na hindi nagbabago, noon, ngayon at magpakailanman. Kaya purihin at dakilain natin ang pangalan ng Panginoong Yesus.